Iniimbestigahan ng University of the Philippines ang ilan nilang estudyante dahil sa paggamit umano ng artificial intelligence sa mga isinumite nilang final requirements. Ang artificial intelligence o AI ay makabagong teknolohiya na karaniwang ginagamit sa research. May unang balita si Ian Cruz. Hello Siri, I'd like to know what is the date today? It's Wednesday, January 18th, 2023. And the weather today? Expect cloudy skies today. Alamin ang date o ang magiging panahon. Ilan lamang ito sa sample na maaring malaman sa tulong ng artificial intelligence gamit ang ating cellphone. Sa social media, ang mga post na nakasulat sa lingwahe na banyaga sa atin kayang maintindihan sa pamamagitan ng translation gamit ang artificial intelligence. Magagamit din ng AI para malaman ang iba pang bagay. Sa pamamagitan ng AI, pwede nating malaman yung bagay na kagaya nito na halimbawa, hindi ko alam kung anong tawag dito. Pwede natin siyang picturean gamit ang ating cellphone. Ayan, so lalabas dyan na yun nga, coral siya. At pag kinlik natin, syempre may mga detalye pa ukol sa kanya at may mga iba pang example. So yan yung isa sa mga tulong na naibibigay ng artificial intelligence. Pwede rin gamitin ng artificial intelligence sa pag-research, lalo na ng mga estudyante. Pero sa pahayag ng Faculty of University of the Philippines Artificial Intelligence Program, ikinadismaya nila ang mga ulat na may ilang estudyante ang umano'y nagsumite ng final academic requirements na likha ng AI. At sa pamamagitan ng AI detector system, lumalabas na ang isinumiteng proyekto ay isinulat gamit ang artificial intelligence. We as faculty members, we were just concerned that our students here at UP are basically cheating. They misrepresented the submissions coming from these AI tools in submission of actual academic requirements. Iniimbestigahan ang mga estudyanteng ito. The students in question, whether proven that they have actually committed academic dishonesty, there are consequences. The most severe here in UP naman is of course expulsion. But it also range from suspension or even a failing grade. Sinisikapan ng GMA News na makuha ang panig ng Commission on Higher Education ukol dito. Sabi ni Dr. Halaw, hindi naman kailangang maban ang AI sa academe, ngunit kailangang mahadlangan ang hindi tamang paggamit nito. Ang magkaibigan at kapwa computer engineering students sa sina Dominic Caringal at Miguel Dichoso, sinabing malaking tulong ang AI para sa mga estudyante, pero dapat daw may hangganan ng paggamit nito. Isa pa, mas maganda pa rin daw talaga ang mismong gawa ng estudyante kaysa iniasa sa AI. Hindi rin ganun kaganda yung mga nagiging sagot. Parang pwede lang po siyang maging tulong para mas marami kang malaman about sa certain information. For example po yung mga codes. In academic matter, ginagamit po siya as kumbaga a basis to learn more about how it should be done. It is not to give kumbaga yung mismong sagot, but rather to help us learn kung paano sumagot. And then yun yung limitations kumbaga. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.